kami nananawagan na kung hindi mo kaya mamuno bilang Pangulo ng bansa, kailangan mag-resign ka. Taumbayan Pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. Kailan po ba ito na itatag at papaano po ba nabuo itong grupo na ito? Alam mo, matagal na itong panawagan na ito, no? Since January pa. But yung kasing Marcos Resign movement, we all belong to different groups. And we are coming together for a mission. And our mission is to humbly ask our president to resign. And bakit naman namin gusto mag-resign si Marcos, you know? Alam mo, we won't give in to the abuses of the Marcos administration. Gulong-gulo na ang taong bayan. So, yun nga, sabi ko nga, we all came together at binuo namin ito Marcos Resign movement. At itong grupong ito, ma'am, binubuo ito ng ano-anong mga sektor, grupo? Lahat no? In fact, we are already into millions. Kasi itong mga organizations natin, malalaking organisasyon ito. At, one organization is about 4 or 5 million. Ganun na kalaki yung Marcos Resign movement. Kamakailan po nagkaroon ng pagkansela o hindi natuloy itong isasagawa sanang maisog rally dyan po sa Bustos sa Bulacan. Ano ba yung masasabi hinggil po dyan? Well, alam naman natin na nasa talagang yung ating constitutional rights talagang nilalabag na nila. Diba? Alam naman natin yan na meron tayong right to assembly. And of course, nauna na nga yung rights to yung free speech natin and expression. Of course, alam naman natin na unang binuwag dyan is yung SMNI. No? So, para sa amin, yung boses ng taong bayan, talagang binabawalan. So, yun yung mga talagang isa sa mga, yung constitutional rights natin, as I was saying. But more than that, kasi gusto kong i-emphasize yung nangyayari na sa atin na parang nagiging chant na kasi yung bangag-bangag-bangag. You know? Kasi that allegations that the president is a drug addict can have a significant implications both politically and socially. Mabigat ito Yung allegations can severely damage the credibility and legitimacy of the president. So, hindi ko maintindihan kasi parang nasasanay na tayo na naririnig natin, especially when the First Lady came out with the interview saying bangag, bangag, bangag. So, parang nagiging chant na lang siya, no? So, mahirap yon. Yung allegation na yon, we have to take that seriously. Kasi alam naman natin, ang drug addiction can impair decision-making, diba, abilities. And it compromises yung ating national security. So, napaka-importante yon that, Marcos Resign movement, talagang hindi natin kinakalimutan na yung allegations ng drug use ng ating presidente. Bakit kaya, ma'am, hindi pinapakinggan o pinapakinggan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga panawagan ng mga taong sumuporta sa kanya? Hindi ito mga aktivista, hindi ito mga tulad ng mga nakikita nating mga rally na marahas mag-rally. Ito yung mga ordinaryong Pilipino na simple lamang ang panawagan sa Pangulo. Ayun ang hindi namin alam kung bakit nga, di ba? Nagtataka nga kami doon. Kaya nga kami nananawagan na kung hindi mo kaya mamuno bilang Pangulo ng bansa, kailangan mag-resign ka. Kasi yung allegations ng drug addiction is hindi nga na-address, di ba? And paano na yung ang daming niyan implications And I think yung mga paglabag ng ating mga constitutional rights, it's a manifestations of that. Kasi meron ngang allegation ng drug use. So anong ibig sabihin pagka drug addict ka, di ba? So yun ang mga tanong ng taong bayan. Kung ginagawa po ng Bustos, itong mga lokal na pamahalaan yung nangyari ng pagkansela doon sa Maisog Rally, sa tingin po ninyo, papaano po na marinig pa yung iba pang boses po ninyo at ng marami pang mga Pilipino kung pilit na sinusupil, pinipigilan?
Well, nakakabahala, no? Kasi we came to a point na parang naiisip na ng mga tao na baka meron na tayong undeclared martial law. Kasi parang talagang ang pagsusupil na, of course, yung rights natin to assembly na sinasabi natin, at tapos yung nangyari doon sa Bustos, na makikita mo na yung mga pulis mismo ang naghaharang ng mga daan. You know? So hindi naman tayo terorista. Hindi naman tayo mga NPA o hindi naman tayo magpapasabog ng isang lugar, you know. So bakit ganon ang pagtrato, no, sa atin na ito naman karapatan natin, no, na magsalita. Yun ang talagang very critical at saka yun ang talagang nakakabahala. And not only that, kasi lahat nga sabi ko is already a manifestation na kaya niya bang you know, to continue holding office, kasi ang taas-taas ng bilihin ng ating pagkain, no, ang bigas, no, ang taas-taas. Umupo siya as Department of Agriculture. Meron ba siyang nagawa dito? 'Di ba? So what I'm just saying is talagang he has to, alam mo, hindi ko nga sinasabi na, you know, I have a drug test, kasi yung mga drug test na yan pwede naman kasing pwede nating sabihin na pwedeng dayain, hindi ba? At saka sila yung in power. So at saka alam naman natin medically na kahit na hindi na siya gumagamit siguro ngayon, at ano na yan, your mind is, you're not hindi na tama yung pag-iisip mo. May hakbang po ang Senado ngayon ay nakatakda pong imbestigahan ito nga pong PIDEA leaks at yung mga nakumpiskang illegal na droga doon po sa Batangas. Ano ho ba ang inyong masasabi tungkol dyan? Well, isa pa yun. Bakit hindi naniniwala mga tao na merong ganong pangyayari, no, sa Batangas? Bakit hindi siya pinapaniwalaan? Kasi nga, he is alleged to be a drug user. So, paano nga, nasa ng credibility doon, hindi ba? So, nung nilabas nila yon, nakita mo yung response ng mga tao na talagang hindi kami naniniwala dyan, you know? So, nawawala ng credibility yung office, di ba? Pinagmamalaki pa nga po ng Administrasyong Marcos na bloodless ang war on drugs ng kanyang administrasyon kumpara nung nangdaang administrasyon. Well, yun na nga So it's beginning to be a propaganda. Diba? Instead of really doing your job, at alam naman natin na isa pa yan, being a mother, talaga namang nakakabahala na yung nangyayari. Kasi balik droga na naman sa mga daan, di ba? Sa ating mga community. So, isa yon dahil syempre, siguro walang moral decency kasi parang yung ating presidente kasi is alleged to be a drug user. So, paano yon? Ma'am, sinasabi, 2 taon pa lamang naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka may mga magagawa pa siya. Pero sa 2 taon pa ng kanyang panunungkulan ngayon, may nakita ho ba kayong magandang nagawa ng Pangulo? Wala nga Yun nga ang problema Kaya nga ang tawag sa kanya, Apo Lakbay. Ang taas-taas ng natin ang taas-taas ng dollar exchange natin, and ang sinasabi nila marami daw investments na papasok. So paano maraming investments na pumapasok? Siyempre pagka alam na ng mga ibang country yung ating diplomatic relations, ano ang sasabihin ng ibang bansa na ang isang presidente natin is alleged to be a drug user, na hindi naman hindi nila pinapatunayan na hindi nga siya drug user, 'di ba? So anong mangyayari dito? May papasok bang investments? So all in all, talagang maapektuhan ang ating economy.